Si Bagyong Ada ay huling nakita sa layong 1,205 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon at ngayon ay taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So nananatiling nasa tropical depression category po ito. Pero sa ngayon, ang magandang balita naman ay wala naman na po itong any effect o anumang direktang epekto sa ating landmass o sa ating kalupaan. So hindi na po ito nagdudulot ng mga pagulan o pagbugso ng hangin na direktang epekto po nitong si Tropical Depression Ada. Samantala, sa labas naman ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na isang circulation o low pressure area at huling nakita yan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So may kalayuan pa naman po ito at nasa labas po ito ng PAR. Sa ngayon, mabagal ang kanyang pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito, trying to have a good circulation or mas magandang sirkulasyon. At sa nakikita po natin sa projection po nito, sa kasalukuyan hindi natin inaalis ang tsansa na magkaroon po ito ng brief entrance o panandali ang pumasok sa ating area of responsibility. Pero sa mga output o recent output po ng models natin, mas pinapakita po na mas mataas ang tsansa na hindi po ito pumasok ng PAR at manatiling nasa labas ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Samantala yung northeast monsoon o amihan, yun po yung nagdudulot ngayon ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Luzon at bukod sa mga pagulan na yan is of course yung malamig na panahon, especially po sa madaling araw, even sa night time ay asahan natin na malamig na simoy ng hangin dahil may kalakasan po yung ating amihan sa ngayon. So sa track na ipinalabas nga po ng Pag-asa, makikita po natin southeastward na ang kanyang movement. O kumbaga bumubulusok na itong bagyo yung kanyang track, pababa po yan at weakening yung kanyang trend. Ibig sabihin sa mga susunod na oras ay inaasahan natin unti-unti na po itong hihina pa. So posible na mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi ay maging low pressure area na lamang po ito. So patuloy na magantabay at mag-monitor sa magiging update po ng Pag-asa dito kay Tropical Cyclone Ada. Pero sa ngayon, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi po ng ating kalupaan. Samantala, dahil naman sa amihan o northeast monsoon, possible pa rin yung strong to gale force winds sa araw na ito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at maging sa Tawi-Tawi. Bukas ay magkakaroon pa rin o makakaranas pa rin ng strong to gale force winds sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at sa Tawi-Tawi. And on Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Kaugnay dyan, ng gale warning nakataas po ngayon sa madaming lugar po dito sa Luzon, especially the northern seaboards, the northern Luzon area at sa eastern section ng central at southern Luzon. So may gale warning po tayo ngayon sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, eastern coast ng Polillo Islands, sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. So sa mga kababayan natin dyan, hanggat maaari po, hindi po muna natin nare-recommenda o hindi ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon dahil po sa bugso ng amihan ngayon o northeast monsoon. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatiling maulap ang papaurin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan halos all throughout the day huyan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon Province, maging sa Bicol Region. Samantala, dito naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque, asahan natin ng isolated o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at may tsansa po ng pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius, 23 to 29 degrees Celsius sa Manila o Metro Manila, 14 to 20 degrees Celsius sa Baguio,
22 to 30 sa Lawag City, 19 to 27 sa Tugigaraw. Sa Legazpi City ay 22 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Palawan, sa halos buong Kabisayaan at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. So generally fair weather naman, although nariyan pa rin po yung chance ng mga biglaan o dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day due to mga localized thunderstorms. So sa pagtayo ng ating temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban, 22 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 22 to 31 sa Kalayaan Islands, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 31 naman sa Cagayan de Oro, at sa Zamboanga City po ay 24 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat na ating temperatura.